Kaugnay pa rin ang pagpapasinaya kanina ni Iglesia ni Cristo Executive Minister Brother Eduardo V. Manalo sa EVM Self-Sustainable Resettlement Community para sa mga kababayang biktima ng Bagyong Yolanda sa Alang-Alang, Leyte. Kunin natin ang update mula kay Mar Gabriel, live and direct mula pa rin sa Alang-Alang, Leyte. Mar? Yes, Weg, wala nga pagsidla ng tuwa at galak ang mga residente dito sa Leyte matapos silang bisitahin ngayong araw ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo na si Brother Eduardo V. Manalo. Kasabay kasi, Weng, nung pagbisita na yan ay ang katuparan ng kanilang mga pangarap na magkaroon ng sariling bahay at maayos na hanap buhay. Ngiti at pasasalamat mula sa mga biktima ng Bagyong Yolanda ang sumalubong sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo sa kanyang pagbisita dito sa Alang-Alang, Leyte. Mismong si Brother Eduardo V. Manalo kasi ang nanguna sa inaugurasyon ng mga pabahay na ipinatayo ng Iglesia ni Cristo para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Personal din niyang iniabot ang susi ng bahay sa dalawang napiling pamilya na kabilang sa mga nabigyan ng pabahay. Isa rito ang pamilya ni Rolando La Chica na lubos-lubos ang pasasalamat sa tulong na kanyang tinanggap. Ito, binigay na po ang bahay. Napakalaking biyaya. Ibinigay ng tagapamahalang pangkalahatan. Pero ngayon, parang halos makalimutan na yung nakaraan. Panibagong buhay na naman. Dobling biyaya rin ang naramdaman ni Oscar Olberon, lalo't ang tagapamahalang pangkalahatan mismo ang nag-abot sa kanya ng susi ng kanilang bagong bahay. Noon, hirap na hirap nun, kaya kukunti man lang yung ani namin dito noon, na hindi pa kami natulungan pamamahala. Ngayon, maayos na po, maganda na po ang buhay namin. Kaya, masayang-masaya kami sa tulong ng pamamahala. Saka, pumunta pa siya dito sa amin. Ito yung loob ng isa sa mga model unit dito sa INC Housing. Kung makikita nyo, ito yung maliit at magandang sala. Dito naman sa bahaging ito, nandito yung dining table. At meron din silang lababo sa bahaging ito. At ayan, may cabinet sa ibabaw at meron din siyang CR sa bahaging ito. Meron siyang isang bowl at meron din siyang lababo. At sa bahagi naman na ito, meron siyang maliit na mezzanine kung saan maaaring matulog yung 2 hanggang sa 3 tao. Kaya naman kung maliit lang ang pamilya, saktong-sakto at komportableng tumira sa bahay na ito. Nag-ikot din si Brother Eduardo V. Manalo sa mga livelihood project na ipinatayo sa lugar, gaya ng garment factory, kung saan sinalubong sila ng mga empleyadong nais magpaabot ng pasasalamat. Binisita rin nila ang eco-farming, mushroom house at ang dried fish factory. Hindi man personal na nakaharap ng tagapamahalang pangkalahatan, ramdam naman daw ng mag-asawang ito ang malasakit sa kanila ng pamamahala. Bagaman 7 sa kanilang mga kaanak ang nasawi sa pananalasa ng Bagyong Yolanda, buo daw ang kanilang pag-asa na muli silang makakabangon. Basta na ang buhay niyo po ngayon? Ito, nakakampun na. Parang panaginip lang ba na dumating sa buhay ko. Hindi ko akalain na magkakaroon ng bahay. Ang ganda pala ng bahay dito. Muli namang nanariwa sa alaala ni Aling Risa Daroy ang pagkawala ng kanyang asawa at anak nang malaman niyang kasama siya sa mga napagkalooban ng pabahay. Matagal na raw kasi nilang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Ang malungkot lang sa ngayon, siya at ang kanyang bunsong anak na lang ang magkasamang titira rito. Sana natupad pero wala naman sila. Kasi mapapag-aral ko na yung isa kong anak. Matutulungan ko yung magulang ko dahil wala naman rin hanap buhay. Sa Malo. Tsaka yung kapatid kong may sakit. Sa harap nito, umaasa sila na dahil sa tulong na ipinagkaloob ng Iglesia ni Cristo, ay unti-unti nilang makakalimutan ang mapapait nilang karanasan. Samantala, naging bahagi rin ng buong araw na programa ang dental at medical mission ng Iglesia ni Cristo, kung saan daan-daang residente rin ang nakinabang. Tuwing nagsagawa rin ng konsyerto yung mga artista rito na miyembro ng Iglesia ni Cristo. May mga kantahan at may mga sayawan. Nag-perform din
itong si Victor Wood na naghandog ng mga luma, ngunit magaganda niyang mga musika na kinagiliwan naman ng mga nakakatandang residente dito sa Alang-Alang, Leyte. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Leyte. Balik mo na sa Ewan. Marion, bang mga nabigyan ng pabahay ay kailan sila inaasahan na lilipat doon sa kanilang bagong tahanan? When kasabay nung inaugurasyon kanina ay meron ng mga napagkalooban ng mga susi ng mga unit dito sa INC Housing at gaya nga no isang nakapanayam ko kanina, ayon sa kanya bukas na bukas rin ay maghahakot na sila ng kanilang mga gamit dito sa kanilang bahay dahil lubhang kailangan na nila to, lalo't yung iba sa kanila barong-barong lang yung tinutuluyan sa ngayon. Okay, maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel, na nag-uulat ng live mula sa Alang-Alang, Leyte.